Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Mga idol, humingi po ako ng paumanhin sa inyo, lalo na doon sa mga nag-request ng video sa isang labanan or sa mga labanan, which is marami po kayo. Hindi lang po yung personal kong mga kaibigan na nagre-request, lalo na yung nasa YouTube na mismo na naging taga-subaybay natin o masugid na taga-subaybay. Gumawa po ako ng video na naaayon sa inyong request. Ang problema mga idol, nagkaroon naman ng problema yung aming internet dito. Ilang araw din po kaming walang internet na kung saan apektado yung pag-upload, which is hindi po ako talaga makapag-upload kung wala ang wifi, ganyan. Kung sa data naman, aabutin tayo ng siyam-siyam, baka tapos na yung laban bago ma-upload yung video. So, ganun pa man, humingi rin po ako ng paumanhin sa inyong lahat. So dito, ang atin namang tatalakayin na labanan ay ang rematch sa pagitan ni Pedro Taduran kontra Jinjiro Shigoka ng Japan. Fight schedule po ng mga ito, Mayo 5, 2025. Nagagalapin po sa Intex Osaka, Japan. Mga idol, bagamat ito rematch na lamang, pero ganun pa rin ang aking gagawin. Comparison, prediction, fight analysis, na kung saan ang pinakabasehan natin kung sino Yamado ay ang comparison. At inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakuha kayo ng basihan, idea. Maaaring papabor o tataliwas kayo sa aking pananaw, prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga doon mga idol, kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. Oo, papabor man kayo o hindi, nasa inyo na po yan. At para po sa mga boxing fans na bago pa lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Mga idol, libre po ang pag-subscribe. Oo, bagamat hindi pa po ako kumikita dito, pero syempre, fashion ko rin po ang sports na ito. Oo, wala na akong kakayahan sa boxing, so yung kaalaman na lamang ang yung aking magagawa, which is related pa rin ako sa boxing. So, ngayon mga idol, simulan na natin dahil magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang na ating tatalakayin ang mga background nito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gamiting referensya sa comparison natin. Unahin natin ang sa panig ng challenger, Jinjiro Shigoka. Bilang isang professional boxer, may impresibo kartada itong hapon. 11 wins with 9 wins coming by way of knockout, may isang talo at wala pa na italang tabla. Sa kanyang nag-isang talo, technical knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad dito na 25 anyos. At ang height nito ay 5 foot flat, reach 61 and a half inches. South po ang stance, knockout ratio 81.82%. So mataas ang kanyang knockout ratio. Last fight, July 28, 2024, nakasagupa, Pedro Taduran, na kung saan dyan siya nakatikim ng talo by 9th round technical knockout. So sa karanasan o experience ni Jinjiro Shigoka, siya po ay dating world champion. Oo. Matapos niyang talunin si Daniel Valladares, ang dating world champion na si Renmart Cuarto. At nakalaban din ito si Jake Amparo. Na kung saan mga idol, si Taluran lang po talaga ang nagbigay sa kanya ng kaununahang pagkatalo by technical knockout. Skills itong si Jinjiro Shigoka, nung hindi pa ito napapalaban kay Taduran, para sa akin, hindi ko masabing all-around boxer, hindi. Kasi ang all-around boxer magaling sa teknikalan, which is hindi naman ito gaanong kahusayan pagdating sa teknikalan dahil nga sa may mga kakulangan din naman sa depensa itong si Jinjiro Shigoka. Although maganda ang kanyang depensa, pero hindi po katulad sa mga technical kung lumalaban. So, noong laban niya kay Taduran, ang kanyang galaw po, pangkalahatan, boxer puncher. Pressure, defensive, counter, brawler style, ganun siya. Taglay nito ang liksi, hand speed, power, timing, at accuracy. At sa durability, so mga idol, nakita na natin na siya po ay na technical knockout nga sa huling laban. So, ang ano lang sa kanya mga idol, kung ito ba
ay kayang makabalikwas sa kanyang sinapit sa huling laban dahil hindi siya dumaan sa isang tune-up fights, which is doon sana natin makikita kung siya ba ay talaga naka-recover na sa kanya sinapit kay Taduran. Pero sa naman sa mga injuries ganyan, matagal-tagal na rin ang nakalipas na mga buwan na unsan masasabi kong naka-recover na ito. Pero ang problema diyan mga idol, kanyang yung kanyang tiwala sa sarili. Kung yan ba ay napanatili niya. Kung ito ba ay talagang determinado na makabalik sa spotlight as a world champion mga idol. Yun ang problema dahil hindi po lahat ng atleta, lalo na sa mga undefeated tapos na world champion tapos natalo sa ganun ka brutal na talagang pinasuko siya, hindi lahat nakabalikwas. Ang iba nasunod-sunuran ang talo hanggang sa nawi na lamang po sa pagre-retiro, ganon. Kasi bumagsak na yung karera sa boxing dahil sa sunod-sunod nga ang pagkatalo. Sana hindi ganon itong si Jinjiro Shigoka, which is nasa critical situation nga ito ngayon. Ngayon sa panig naman itong si Pedro El General Taduran. As a pro boxer, may impresibo kartada si Kabayan, 17 wins with 13 wins coming by way of knockout, may 4 na talo at may naitalang 1 tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lamang ito natatalo. May edad 28 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Reach 64.5 inches. Southpaw din ang stance, knockout ratio 76.47%. Last fight, July 28, 2024, nakasagupa si Jinjiro Shigoka. Kaya dong sports, bakit mo binanggit ulit ang last fight ni Pedro Taduran, gayong nabanggit mo naman kanina kay Shigoka? Kasi mga idol, para malalaman ninyo na pagkatapos manalo ni Taduran kay Shigoka, hindi po siya nagkaroon ng kasunod na laban. O yan po. So, eksperyensya o karanasan itong si Pedro Taduran. Mga idol, nag-world champion ito noong 2019 matapos niyang talunin si Samuel Salva. Nakataya po doon ang IBF World Minimum Weight Title. Tapos noong 2020 nakasagupa ni Pedro Taduran si Valladares, nawi po sa technical draw. Noong 2020 yan. Noong 2021 naman nakasagupa ni Pedro Taduran sa kaunang pagkakataon si Rene Mart Cuarto. Talo si Taduran by unanimous decision. By unanimous decision. At noong 2022 nagkaroon ulit sila ng rematch. Talo ulit si Pedro Taduran by technical decision. So nasunod-sunuran si Taduran ang pagkatalo noon mga idol sa mga may dititulo na laban. 2023 nag-comeback fight itong si Pedro Taduran kontra kay Powell Balava. Panalo siya by third round technical knockout. Tapos sa taon din na yon, 2023, Jake Amparo, na kung saan panalo si Taduran by unanimous decision. At noong 2024, nakasagupa nitong si Taduran, yun nga, si Jinjiro Shigoka. Doon nag-world champion ulit itong si Pedro Taduran. Sa madaling salita, two-time world champion itong si Pedro El General Taduran. Ngayon, sa skills naman ni Pedro Taduran, boxer puncher. Pagka sinasabing boxer puncher, pwedeng maging pressure fighter style, pwedeng maging defensive style, pwedeng maging counter punching style, pwedeng maging brawler style. Alin doon ang malimit natin nakikita kay Taduran? Pressure fighter style. Aakma po dahil nga itong si Taduran ay may pagka-agresibo. Masipag, makamay, masipag bumato ng suntok, makamay sa madaling salita. Taglay ang power, timing, syempre, may accuracy din. At pagdating po sa durability, so nagkaroon ng 4 na pagkatalo itong si Pedro Taduran. 2 beses kay Rene Mart Cuarto by points or by decisions. Tapos, sa kanyang 4 na pagkatalo, sa puntusan lang talaga siya natatalo. It means may tibay
Pagka sinasabi naman nating may tibay, ibig sabihin mga idol, hindi po yan sa lahat ng pagkakataon. Ngayon, dadako naman tayo sa dipinsa nitong si Taduran. Average po lamang ang kanyang dipinsa. May mga openings, katawan o mukha na posibleng yan ang magandang samantalahin sa labanan. Lamang, yun nga, kombinasyon na kung saan itong si Pedro ay may tibay. Oo, may tibay po ito. So, yan po ang ating yan po ang kanilang mga background. So, ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadausan which is sa bansang Japan. So, advantage para kay Genjiro Shigoka na doon gaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte. Bakit? Dahil po sa, kunyari, magkaroon ng laban ng closed fight, dikit sa scorecard, pwedeng sabihin natin na, ay, nadaya si Pedro Taduran. Ay, closed fight, pwedeng, sa reseta, pwedeng doon i-award sa challenger, pwedeng award sa taga doon ang panalo. Oo, pwedeng ganon ang mangyayari sa laban, mga idol. Kaya nandoon yung home court advantage, which is ang suporta ng mga tao ay doon sa Japanese fighter dahil doon sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Malaking tulong po yan, pampalakas loob dito sa Japanese fighter. Pangalawa yung decision, hometown decision, favoritism. Malaki ang ambag niyan. Si kapanalo din nitong si Shigoka, mga idol. So ngayon dadako naman tayo sa sitwasyon. Kampiyon si Taduran, challenger itong si Shigoka. So marami din pribilehiyo ang isang kampiyon dahil pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger na agawan ng titulo ang bagong kampiyon na si Pedro Taduran. Pwedeng ganon din ang gagawin. So diyan mga idol sa sitwasyon na yan 50-50 na. Oo, kasi nga bagamat challenger yan, doon naman sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Tapos dito tayo sa ranking ng BoxRec. Dito po sa minimum weight division, rank 4 si Pedro Taduran out of 290 ka mga boksingero buong mundo na lumalaban sa minimum weight division, at rank 5 si Genjiro Shigoka. So nasa top ranking ng BoxRec din itong si Genjiro Shigoka, which is close po sila ni Taduran, magkasunod sila ni Taduran, mga idol. Ngayon dadako na tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban at unahin natin sa edad. 28 anyos si Taduran, 25 anyos si Shigoka. So pareho na sa prime po ang dalawang maglalaban. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po si Taduran ng 4 inches, sa reach 3 inches. Parehong south po ang dalawang maglalaban. Sa power, umaabot ng 81.82% ang knockout ratio ni Shigoka. Si Taduran 76.47% ang kanyang knockout ratio. So labanan ito ng knockout artist. Nandito tayo sa comparison. So lamang po sa power ang Japanese fighter. Samantalang si Kabayan, lamang sa height, lamang sa reach, at may panglaban din na power. Sa makatuwid, ito po ay labanan ng knockout artist. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. So galing sa pagkatalo sa unang pagkakataon si Shigoka, samantalang si Taduran ay galing sa pagkapanalo. At for the first time, natitikman nitong si Shigoka ang pagkatalo by technical knockout. Disadvantage po ito para kay Shigeoka dahil hindi siya dumaan pa sa isang tune-up fights na kung saan sana magpabalik sa kanyang tiwala sa kanyang sarili. At pangalawa, doon din sana natin makikita, mga idol, kung ano ang nai-improve nitong si Shigoka. Baka naman dahil nakatikim na nga ito ng talo, nagbabago ang galaw, ganon. Doon sana natin yon makikita. Kung ano ang epekto doon kay Genjiro Shigoka ang kanyang kaunang pagkakatalo. Na kung saan, mga idol, pwedeng naging ito, parang apoy na lalong nagsusumiklab, na makabawi, ganon. Or lumamya dahil nga sa nakatikim ng talo. Yun, doon sana natin yan makikita kung ito po ay dumaan sana sa isang tune-up fight para sa paghahanda sa rematch dito kay Taduran, pero hindi niya ginawa yan. So it means matapang din itong Japanese fighter. Sana. Oo, sana hindi magbago ang kanyang galaw. So yan ang advantage naman ni Kabayan dahil galing sa pagkatalo, galing nga sa kaunang talo itong si Shigoka, which is ang nito, kung ito ba ay walang
inindang phobia or hindi ba ito nagkaroon po ng yung bang parang nakulangan na sa tiwala sa sarili, yung self-confidence na sinasabi mga idol, yan po ang problema ngayon nitong si Shigoka. Which is advantage si Kabayan kung magkaganon. Kung may inindang ganon itong si Jujur Shigoka. So sa eksperyensya, two-time world champion itong ating kababayan, samantala itong si Shigoka, dating world champion at dating lumalaban din po sa amateur. Yun po ang pinaka-background talaga nitong si Shigoka. So, 50-50 sa experience na lang maglalaban. Sa skills, kung sa skills naman tayo, parehong boxer-puncher ito, pero lamang sa accuracy, lamang sa liksi, lamang sa hand speed ang Japanese fighter. Si Kabayan naman, grabing magdala ng pressure at siyempre marami kung bumabato ng suntok. Na-overwhelm doon si Shigoka mga idol. Bigla siya dahil ang akala niya sa Pinoy, pag Pinoy ang kalaban, basta tinamaan ng malakas, ibibigay agad. Si Taduran, tamaan mo siya ng 2, balikan ka rin ng 3, 4. Pag hindi siya makatama sa 2, 3 suntok dahil may husay sa depin or may angking husay din sa depensa si Goka lalo na sa distansyahan, hindi naman sumuntok si Taduran ng paisa-isa lamang. Kaya makapagpatama at nakapagpatama talaga si Taduran na magagandang patama dito kay Shigoka. Sanhin ang paglobo ng kanyang mata. Tapos sunod niyan mga idol, ang nangyari ganito na yan. So sa kanyang pag-deliver na suntok, maraming opening si Kabayan. Doon makikita natin ang kalamangan ni Shigoka sa timing at accuracy. Pero yun nga lang, si Kabayan ay hindi po basta-bastang, bagamat talo siya doon sa liksi, talo siya doon sa timing dahil magaling tumiming talaga. Kung inyo napanood ang laban, tinatamaan din naman talaga si Taduran. Ang ikinalamang ni Taduran lang doon yung tibay. Kasi iniinda ni Shigoka ang mga suntok ni Taduran. Pagka tumama sa katawan, sa mukha, iniinda. So yun po ang kalamangan sa katulad ni Taduran na kaya niyang sumalo ng suntok. Pero kung nagkataon na hindi kaya ni Taduran saluhin ang suntok lalo na sa bodega, yari sa Taduran doon. Delikado siya doon sa mga bodegang suntok na puro kaya ni Taduran mga idol or may tibay kasi itong si Taduran. Kaya yan po ang ating talakayan sa skills, which is epektibo si Jujur Shigoka sa mid-range at long range. Pero si Taduran naman agresibo. Pressure na walang tapos walang humpay na suntok. Na kung saan malimit natin nakikita mga idol talaga sa mga boxer puncher o technical fighter, outboxer na nahihirapan sa mga agresibo, which is yun ang ginagamit ni Taduran, ang pagka-agresibo. Oo, yung sobrang pressure. Kaya dito sa comparison natin sa skills, 50-50 para boxer puncher, pero nakadepende na yan kung kaninong strategy ang mangingibabaw. Sa pangkalahatan naman natin na comparison is 55-45. 55 para sa panig ng ating kababayan, 45 sa panig naman ng Japanese fighter. It means close pa rin mga idol kahit pasabihin natin nanalo si Kabayan noong una nilang paghaharap. Oo. So, ngayon, dahil 55-45, lamang si Kabayan at may laban naman ang Japanese fighter. Kasi 5% lang po ang ikinalalamang talaga ni Taduran dito sa labanan na ito sa ating ginagawang comparison. So, prediction na tayo para hindi lalong humaba ang ating video. Prediction ko po dyan, Taduran by technical knockout, 1-10. Pero kung sasabay si Shigoka sa early rounds, baka mapaaga, baka hindi aabot sa 10 rounds mga idol. Pero kung magtatakbo-takbo itong si Shigoka, kung ang gagawin niya ay ang galawan ni Renmart Cuarto in and out, moving around, which is ang purpose lang talaga ni Shigoka ay manalo, sa puntusan, posible siyang manalo si Shigoka dahil maraming nga pwedeng masamantala kay Kabayan lalo na pagdating sa depensa. Pero hindi yun ganun kadali dahil si Kabayan po ay makamay. So dyan mga idol, dahil nandito na tayo sa prediction, which is pabor ako sa ating kababayan na mananalo by technical knockout, 1-10. Pagka tumatakbo, baka umabot pa ng 12, pero pag sumabay, baka 7-8 rounds,
knockout na si Siguka dyan. Ganyan. So, paano ba yan, Kuya Dong Sports? Parang ang gulo naman yata na yung paliwanag. So, ang prediction ko talaga dyan, 1 to 10. Pero kung ang Japanese fighter ay hindi sasabay, tatakbo-takbo, baka matagalan pagka knockout, baka doon na sa 10, 11, 12. Nakadepende ang lahat sa galaw ng hapon. Kung sumabay, mapaaga. Pero pag magtakbo-takbo yan at pupuntusan si kabayan, so posibleng magtagal ang laban. Which is 10 to 12. Oo. So yan po ang ating paliwanag dito. So pabor ako na manalo by technical knockout si kabayan. Ngayon, kung sakaling hindi magawa nitong si Pedro Taduran ang pag-knockout naman dito kay Jinjiro Shiguka, pabor pa rin po ako sa ating kababayan na mananalo sa pagdating mo sa puntusan. Gamit ang kanyang height and disadvantage, gamit po ng kanyang pagka-agresibo, gamit ang matinding pressure, power, posible niyang maidomina pa rin ang laban. Ngunit sa sitwasyon na yan, may laban ang Japanese fighter. Oo. Dahil nga may husay din po sa liksi, timing, accuracy, siyempre may power din ang Japanese fighter. So ngayon, sa panig naman ng Japanese fighter, sa panig ni Jinjiro Shiguka mga idol, mas kampante ako na posibleng mananalo si Shiguka puntusan. Dahil nga po, sa liksi nito kung gumalaw, pwede niyang idaan lang sa pitik-pitik itong si kabayan, in and out, pitik-pitik distansya. Oo. At kung sa knockouta naman mga idol, this is boxing, anything can happen. Maraming pwede mangyari dyan, hindi porkit kayang-kayang saluhin ni Taduran ang suntok nitong si Shiguka, ay hindi yan magkaroon ng pinsala once na maging epektibo ang gagawing strategy nitong si Jinjiro Shiguka, which is ang pagpapanatili sa distansya. Noon sa ang posibleng siyempre pag maraming tatanggaping suntok na ito sa Taduran mga idol, katawan o mukha, posibleng wala rin niyang iinday pinsala. At tandaan natin, power puncher din po itong Japanese fighter. So, this is boxing, anything can happen. May tendency na mananalo rin by knockout itong si Shiguoka. Lamang, siyempre, mas ako mga idol na sa puntusan, pwedeng manalo itong si Shiguoka or may chansang manalo kasi nga sa liksi nito at power. Noon saan, nung una nga nila paghaharap, although tinatamaan naman talaga si Taduran din sa mga solidong suntok, pero nagagawang makayanan ni Taduran. Posibleng maulit lang ang ganon na tatamaan si Taduran, mamamain lang din ni Taduran at lalong maging agresibo si Taduran na kung saan yun ang dapat talaga niyang gawin. Pero ang masasabi ko lamang dito sa ating kababayan, mag-iingat siya. Lalo na po pagdating sa dipinsa. At siyempre, huwag pabayaan ang opinsa dahil yun ang magpapanalo sa kanya. Pero yung dipinsa, dapat hindi siya magpakakampante, hindi porket kaya niyang saluhin ang suntok nitong Japanese fighter, pabayaan niyang matamaan siya, hindi. Delikado, baka naman siya mapuruhan, di ba? So, masasabi ko kay kabayan, mag-iingat, lalo na sa dipinsa mga idol. Yan po ang pinakaano ko dito kay Taduran. So, dyan, isang magandang laban pa rin yan mga idol sa magkabilang panig. Kasi ito mga idol, di malayo na ang minimum weight division ay makapag-produce ng undisputed, which is wala pa sa Philippine boxing yan. Bakit ko nasasabi na posibleng makapag-produce ng undisputed ang minimum weight division? Nandun kay Culasso mga idol ang WBO ba yun? WBO ba yun? Or WBO at WBA? WBO, WBA, hawak ni Culasso ngayon yan. Ngayon, kung mag-rematch si Melvin Jerusalem at si Culasso, so, sino man ang manalo sa kanila, posibleng si Taduran din ay makilahok dyan na sasali. Which is yun nga ang sinasabi nating for the first time in boxing history na magkaroon ng undisputed tayo. Which is di malayo po na mangyari nga yan. Dahil manalo o matalo si Melvin Jerusalem kung sakaling sila po ay mag-rematch ni Culasso. So ang mangyayari dyan mga idol, may tsansa na maglaban si Jerusalem at si Taduran. Kung sino po ang mananalo sa kanila ngayon.
Oo, dahil undisputed na po 'yan kung sakasakali. Kung malay natin manalo si Melvin Jerusalem dahil sa una nila kasing harap ni Colasso, wala po talaga sa kondisyon 'yon si Jerusalem, ako na magsasabi. Although hindi naman sinabi ni Jerusalem dahil ayaw naman noon ang may excuses, talo-talo talaga. Pero tayo, ako, siyempre makapagsasabi na wala sa kondisyon si Jerusalem nung pumunta doon. Kasi hindi nagtagal mga idol eh. Linggo lang yata napalaban na kaagad. Oh, paano na yung preparasyon? Paano siya makapag-adapt doon sa klima ng bansa na kung saan doon siya lalaban? Oh, dapat medyo maganda ang preparasyon. Ito, kung mag-rematch sila, sana huwag doon sa bansa ni Colasso. Maganda dito sa Japan sila magpangabot, which is diyan sa bansang Japan, neutral. Neutral kay Colasso, neutral din para sa ating kababayan, which is Filipino ang ating kababayan. Although yung girlfriend niya is Japanese, pero ang nationality pa rin ng kabayan is Filipino or Philippines pa rin siya. Philippine passport pa rin ang kanyang hinahawakan, kumbaga. Kaya mga idol, kung sakali may panalo nga ni Kabayan or kung matalo si Kabayan at si Colasso ang mananalo, si back up natin si Pedro Taduran para mapapalaban niya si Colasso, mga idol. O, di ba? Ganun kaganda. So, di malayo makapag-produce nga ang minimum weight division ng undisputed. Oo. Kaya kaabang-abang po talaga yan. Kaabang-abang talaga. Kaya full support po tayo sa ating kababayan, manalo o matalo. At suportahan din po ninyo ako bilang vlogger sa boxing. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. God bless po sa ating lahat.